Vice President sa operation si Engineer Randy Pastolero sa Panay Electric Company. Dili kita Rex kag mga kabyanan sa may bag-o nga building sa Panay Electric Company nga na hamtang sa General Una. No? Amo gid ang original site kung manduman sa naton mga televiewers ang una, amo ning site sang planta. Dili sa una ning ginasaka pa na mo ning inspection amo ni sa una sa may mga inquiry ang City Hall at saka kami dili. Sang chimpo pa ni Engineer Parinyo ay san corrected. Pag-o nga building sa karon i-discuss ni karon ni Engineer Pastolero kung pila ning words ang building, kag ano ang amenities, kag ano ang ma-offer nila sa aton nga mga pumuyo, labi na gid sa mga stakeholders sa Panay Electric Company. Sir, ari kita subong sa bangko nga building. What's new? Magluwas sa building nga building. Anong pinaka-bago sa Panay Electric Company? Well, ang aton bagong office building actually is designed to make transactions sa Panay Electric sa iya mga konsumidores nga maging mas mahapos, no, kag masulhay. Ang dako nga contrast gid is ang space, no. Kaysa una dito sa ginaarkilahan namon nga building sa may Manfred's Inn dito sa tubang sa San Agustin. Ang number of customers nga mapapungko dito is wala gani kalabot 40 ka customer, no. Whereas diri subong sa bago namon nga building, magluwas sa waiting area nga masyado kalapad, makapapungko namon ang mga 130 ka customers naton. No? And then fully air conditioned ang aton nga paying area. 3 tonner nga aircon ang aton nga ginagamit dira to cool the place. And this building actually is gin-design siya to be a green building, no? Ang iya sini nga mga walls may insulation na isa sa tunga nga styrofoam para nga ang init sa gwa hindi madali-dali magsulod, no? And gin-consolidate namon sa diri sa bagong nga building ang tanan nga customer related transactions ara tanan-tanan sa ground floor, no? And ang aton nga consumer welfare desk can sit in around 30 customers nga may kinanglan sa aton nga mga nga consumer welfare desk officer. And ang aton customer applications department also can accommodate around 40 customers at a time for the applications. Ang aton nga comfort rooms, no? May ara gid kita ya nakadesignar para sa aton nga mga consumers and even the disabled. So compliant ining building sa layi, no, nga kung anong dapat naton i-provide sa mga disabled nga mga kadto diri kag nagabayan. And sa second floor, you can find sa siniga building ang amon nga transactions for meter guarantee deposit refunds. Ining mga gina-claims ang customers naton nga mga cheque halin sa PECO, no, para sa refunds ang ilang mga deposito. Ang aton nga legal department isara sa second floor also nabutang and dira naton himuon ang mga transaksyon naton relating to the legal department. And also ang amon purchasing department ara sa may second floor. Ang third floor namon actually holds ang amon nga billing section kundi ang aton mga bills ginapang print, gina-process. Ang aton internal audit department, ang aton well, my office is in the third floor, no? And ang fourth floor namon holds other VP offices, kag conference room, and ang amon nga boardroom para sa mga meetings ang aton mga opisyal kag sa mga empleyado naton. With this new building na ari na subong diri, it also provides parking spaces for customers. Around 20 customers can park at a time sa sininga bagong nga building, no? May gamay lang kami nga impediment nga ginasettle pa namon kay may nag-block sa amon nga right of way. But we believe nga eventually mapaabrihan nila namon and ining second ang tunga other half nga portions ng parking area can be utilized, no? Amon nga ginalantaw in the near future nga mahimo namon diri sa building nga bago. Sa bahin sang kwan, sang pagpalasig kag sa transaksyon naman sa mga gusto magkadto dire, magbayad kung may pamangkot. Ano kadasig? Ang building nga bag-o gin-provide namon sang pulo ka tellering booths.
magluwas sa una dito sa amon 5 lang dito sa may daan nga office building sa PECO. Meaning, mas madamo nga tellers ang maakomodar sa ila, magkadto sila dire, magluwas nga masulhay, no? And ang aton nga Consumer Welfare Desk Office, instead of only one office, baling ginakatuan nila subong duha ka bilog, no? Although we are still in the process of magbutang sa another staff to cater to the complaints, no, sa Consumer Welfare Desk naton. Dugangan pa namon, we're in the process of hiring, no? But eventually it will be twice na ang capacity, no? And ang Customer Applications Department gin automate ini kay para mas madasig siya. Computerize ang transaction and ang tracking system. So which is very important kay para malantaw kung diin nga mga applications na ang nagdugay na nga way naton maproseso, no? Matrack naton kag malantaw, makikit-an ina sang aton internal audit department. And in order to improve the service, Bali Art, nagbutang kami sang CCTV cameras with microphones sa mga transacting areas and various areas of the building, no? We have actually all in all 43 CCTV cameras in this building. So makita tanggiho sang mga customer naton ang nga nagatransact, makita taman how our frontliners respond and react sa ila transaksyon para ma-avoid bala ng hambal nga ginsupladuhan kita o ano, makita naton sina, no? Ma-check na sa mga opisyal sang PECO kung ano ang ginahimo sa mga empleyado niya. Sir, curious lang kita kung pila ang budget sa sining building. Pwede mo ni ma-reveal kung pila ang budget sa building? Well, ang gin-allow sang ERC sa amon is only around 35 million pesos for the building. But ang decision nag-decide ng management in order to have a better area to serve its customers nga padakuon namon ini, so nagdugang kami diri. Ang total expense namon diri is around almost 67.5 million pesos na. 67. Ang ibang nagapamangkot kasi nilatiba ko building mayo ang pag-accommodate yung aircon, centralized, mayo ang CR, amenities mayo. Basi bawi yun ini sa mga stakeholders naton. Anong imo pag-speaker sa inyo? Actually, ang tanan-tanan nga mga proyekto sang distribution utilities para sa PECO, para sa Meralco, para sa VECO, may ara na siyang rate impact. Kag ginapa-aprubahan ina sa ERC even before implementation. If you can recall, Art, gina-applyan namon ining PECO building ani as part sang amon nga capital expenditure program sang 2011 pag-submit namon sang amon nga application sa PBR, no? And this is only one of the many projects nga gin-submit. So ginaprubahan ini sang ERC for a recovery of 35 million pesos sa budget, pero ang actual nga impact niya sa rate siya do kagamay. Kung i-convert mo into centavos per kilowatt hour, kung siya lang gidya alone, hindi gani kalabot guro 3 ka sentimos per kilowatt hour ang iya contribution sa rate. No, pero ang overall increase nga ginhatag sang ERC Samon because of the other projects also is around 21 centavos per kilowatt hour. And it has been implemented already starting 2012 and until now. Buto malon nga ang pag-increase ninyo uway niya impact sa rate nga ginabayaran sa mga kliyente sa PECO. Ang increase sa rate is 21 centavos per kilowatt hour sa distribution charges, no? Pero ang PECO is still proud to state nga despite that increase, we remain as the DU with the lowest distribution charge in the country. Manubo ni Art ang amon. Kay kami ang amon average distribution charge subong is only 1.47 per kilowatt hour, whereas ang iba namon mga upod, especially Meralco, almost 3 pesos per kilowatt hour na ila distribution charge. No? Ang VECO, ang Sineco, mas mahal sang sa amon. Ang iba nagambal na singila ginkuha ang parts ng sining building ginkuha sa pag-increase ninyo sa power rate. Any comments? Well, as I mentioned earlier, it's only natural nga tanan-tanan nga capital expenditure projects sang isa ka distribution utility may rate impact na siya, no? So gina-assess na sang Energy Regulatory Commission on how fair
is the project as against sa benefit nga ginadala niya sa consumers. And I think, actually, kung i-consider mo sa Mayo Art, because of the savings that we have in terms of rent, no? Nga ginabayad man namon before sa Manfreds, ang impact sa construction ng building siya do gigagamay daw halos hindi mabatyagan sa consumers ang PECO. Buta balon nga inang mga banila nga idugang daw wali man dako nga impact sa kwan. Wala na. Why na actually isang further nga rate increase? Because na-aprobahan na kung na-implement ng increase way back. 21 centavos. And that was implemented sa 2012 pa. Pag-apply tagit. Anong mahatag mo nga mensahe sa aton nga mga During summer, summer. Hindi naman. During summer, anong ina-expect niyo problems mo? In terms of power supply, actually, sa Subong, ang peak demand sa PECO naglabot na 92 megawatts. No? That was as of yesterday lang. And we expect it to still go higher. No? Kaya because wala pa matapos ang summer and then ma-opening pa ang enrollment, mag-open ang mga air conditioning units sa mga schools, universities, colleges, madugang sa load ta. So, gina-expect namon nga siguro malabot mga 96 megawatts ang amon nga peak subong tuig, sini nga summer. Ang atong kontrata is only 80 megawatts. Nagdugang kami 5, it becomes 85. So, the rest, ang kulang, ginapasuplayan natin sa diesel sa Subong. Why, in terms of problem, in terms of supply shortage, wala kami sa nakita. Kay stable man ang planta sang PPC kag PEDC. And as a matter of fact, that is why naga-istorya kami sa duwa ka proponent sang coal plants nga manog sulod sa 2016. Ang PAM Concepcion Power Corporation sa Concepcion in Northern Iloilo, and of course ang PEDC Unit number 3. With these two power plants coming in, we don't foresee any problem in terms of supply after 2016. No? Also, we are considering to sign up a contract with 2 solar plants diri sa siyudad sang Iloilo. Parang sa 2015 summer, may ara na kita dugang nga supply. Well, sa tanan nga consumers sang Iloilo City, kami diri sa PECO nagka-commit kami sang serbisyo namo sa inyo, and reliability and pricing na fair para sa inyo tanan. Tanan nga empleyado sa PECO committed sini. So rest assured nga we will deliver what we committed.